Kapag kukuha kayo ng tour na to, tapos sunset, magdala kayo ng payong. Ang Ayutthaya pala guys is the old capital ng Thailand. As in, ito yung makikita mo na ancient ruins. Ganun siya. Tapos dito, hindi pwedeng naka-shorts, hindi pwedeng sleeveless. Ang mga Buddha pala, lalo na yung mga statue, at iba't ibang position, may iba't ibang meaning. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another Thailand travel vlog. And guys, meron tayong gagawin for the first time. For today's video, tayo ay pupunta sa Ayutthaya. And alam nyo ba yun, na parang paulit-ulit na ako dito sa Bangkok or sa Thailand, pero never ko pa napuntahan yung Ayutthaya. So ganito ginawa ko. Naganap ako guys ng mga tour or activities na pwede kong kunin sa Agoda. And yes, nakita ko itong Ayutthaya Sunset Tour with temples, boat ride, at saka local market. So ibig sabihin, when you say sunset, hapon yung alis natin. And currently, nasa 12:17 PM na, tapos ang meet-up namin ay 1 PM sa may Sapan Taksin MRT station or BTS station pala, sorry. Exit 2. Nakalagay naman dun sa Agoda, sa inclusion at saka sa instruction kung saan yung meet-up place. Kaya naman, if ever guys nakukuha kayo ng mga activities and tour, lalo na dito sa Thailand, guys, you can book through Agoda, ha? And syempre, you can use my promo code MP Tour Agoda. So ganito pala, if ever, kunyari, minamanual type nyo yung ating promo code na MP Hotel Agoda at saka MP Tour Agoda, tapos hindi nag-work or nag-error, I will put the links sa description ng video na to para isang click nyo lang, yung code natin is automatic na papasok sa account niyo. Kaya every time na mag-search kayo, just do the usual booking and then dapat sa payment page nandun yung ating promo code with a discount. Kaya makikita nyo rin kung magkano yung discount. Ganun siya, ha? Okay, actually, prepared na tayo. And syempre, since parang may pagka-temple ata yung pupuntahan natin, nag-jogging pants tayo. First time ko to. Para naman hindi na natin maging problema yung kung magre-rent pa ng mga elephant pants or mga shawl. So, ganyan. Alam ko mainit dito. First time ko mag-jogging pants. Bakit nga ba ako nag-jogging pants? Hindi na lang kahit mga ano sana, no? Mga maninipis na pants. So anyway, dead man na. So, babiyahe lang tayo guys. Magbi-BTS tayo going to Sapan Taksin. And yun yung station kung saan tayo Gold Line going to Icon Siam at saka kung saan din tayo sumasakay ng bangka going to Icon Siam at saka sa may Asiatic. Remember? Okay, so syempre, papakita ko sa inyo through montage and then kita-kits na tayo doon, ha? Tapos discuss natin doon na lang mismo kung ano yung mga inclusions ng ating tour na kinuha sa Agoda. Okay? So see ya! Beautiful rooms and city views, pero mas mahalaga ang moments na true. Street food nights and luxury dreams. Life is brighter than it seems. Sa bawat vlog na ginagawa ko, sana may pusong natutulungan ko. Para sa mga taong naliligaw, may dahilan pa para lumaban ngayon. Okay guys, so nandito na tayo sa Sapan Taksin BTS station. Nakababa na tayo ng train. At alam niyo ba, nakakatawa, itong platform nila or yung relays nila, isang relays lang pala dito. So if ever may parating or both ways to, ha, titigil muna yung isang train tapos papadaanin niyo yung isa or the other way around. So kumbaga, isang relays lang nasa station na to. Hindi siya yung katulad ng nakikita natin na dalawa. Nakakatuwa. Tapos, once you get off the train, take the exit number 2. And then, tignan nyo, meron na ditong ticket about Chao Phraya Tourist Boat. Hop on, hop off. Pwede nang bumili dito. At saka may mga sign naman, hindi mo kayo maliligaw. Currently pala, nasa 12:42 PM. So, bali, yung ating meet up is around 12:55 to 1 PM. So, meron pa tayong 18 minutes. Tapos, yung kinuha pala natin ticket guys, may options kayo sundo. Kumbaga, merong hotel transfer. Tapos, meron din katulad dito. Pupunta na lang kayo sa meetup place. And medyo pricey pag may hotel transfer pa tayo. So, nag-BTS na lang tayo since napaka-accessible naman ng BTS na dito. Yun na lang kinuha natin. And expect nyo na kapag pabalik kayo dito rin
yung inyong drop-off. Tapos, magte-train na lang ulit tayo going back to our accommodation. And then, once you get here guys, sabi sa instruction, hanapin natin yung isa sa mga staff nila na may banner, Sun Leisure World placard. So yun, please arrive on time at 1 p.m. Tapos may number na rin dito, kung nyari naliligaw kayo, malilate kayo, just in case, pero makakahabol naman kayo, message nyo sila, pero huwag kayo malilate sa mga tour ha, huwag tayong pasaway. And then may instruction na rin dito na sabi, please note, sleeveless shirt, short top, see-through, short pants, tight pants, and mini skirt are not allowed to enter the Grand Palace in all temples in Thailand. Basically, lahat ng temples dito, hindi pwedeng naka-shorts, hindi pwedeng sleeveless. Okay? Let's follow the rules. And ito pa pala, I just want to let you know that this ticket guys, nakuha lang natin siya ng drum roll. Dun-dun-dun-dun. Ay, hindi drum roll yun eh. 1,915.21 pesos per pax at saka applied na yung ating promo code. Okay? So, hanapin natin. Merong isang tour guide doon. Meron din dito si ate. Tapos meron din ito. So, hindi ko alam kung sino sa kanila. So, wait na lang natin. Okay guys, so confirm si Kuya, yung ating tour, hindi ko sure kung tour guide siya or yung staff dito. So anyway, nandun yung pangalan natin, one pax. May pinipilapan pa yung ating, yung staff. Wait lang natin yung next instruction niya. Hello. You fly over there Okay. for the travel insurance. Here one? Yes. Thank you. Thank you. How many are we on the tour? 5. 5, okay. We have one family cancel. Okay, got it. Alright. 5. Ang cute to. Di ba? Nakakatuwa. Ano lang yan siya, bigay ng isa sa mga pinatics natin guys. Kung naghahanap kayo ng mga tote bag na katulad nito, para siya mga mala traders joke, yung nauuso sa US, message nyo lang tong IG nila, Casual Carry PH. And shoutout kay Grace. Minsan sa biyahe mo lang nararamdaman na buhay kapat may kulay ang daan habang tanaw ang Alright guys, so since 5 lang kami, yung van na ginamit nila is limousine van, medyo maluwag. And alam nyo ba, kwento ko na lang din, kanina umaga ko lang ito binook. Medyo maaga tayo nagising tapos nag-edit pa tayo. And then sabi ko, anong pwedeng tour na punin ko na hapon? Buti na lang, meron silang tinatawag na sunset tour, yung Ayutthaya. Actually, hindi ko nga alam na merong sunset tour. So, malapit lang may Ayutthaya dito guys. It's like 1 hour to 1.5 hours. Tapos, sana may sunset. Kasi yun nga yung parang pinaka-package ng tour natin. Tapos, nakakatuwa, may binigay sa atin. Ayan. Merong orange juice, medyo malamig pa. May banana. Ang laki. Ang haba. Hello, Charis. Merong chips. Ayan. And then merong cupcake. Taray mo. And then, bigyan ko pa kayo ng marami pang information as we go along the tour. Oh, gusto niyo yun? Sige, biyahe lang kami. Thank you. Thank you. My name is Chaiwat. 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 Okay, I'm going to be your guide for today. Today, we go to Ayutthaya, the old capital of Thailand. It's about 95 kilometers north of Bangkok, and it takes us about 1.5 hours to get there. So once we get there, we're going to visit the 3 ruined temple in Ayutthaya. The first one we go to Wat Yai Chai Mongkon, to visit the temple and pay homage to the Buddha image. And then the second temple we go to Wat Mahathat. What is a temple? Maha means great, That it means the relics of the Buddha. This one was built by King Rajathirath in 1374. After the king obtaining the relics of the Buddha from India, so he decided to build a stupa and put the relics of the Buddha inside there. And after the second temple visit, then we have time, to go to the marketplace, to the street food market, to shop for food. So you can bring your food to the boat. And during the boat ride, you enjoy the scenery and as well as eating your food at the same time. And the boat ride will take us about 35 minutes to get to the temple. Okay, so the last one, the third temple, he called Wat Chai Watthanaram. This temple, was built by the 26th king of Ayutthaya. Ayutthaya have 34 kings altogether. This one was built by King Prasad Thong in 1630 to commemorate the victory over Cambodia. Okay, so with us today, Mr. Nom.
You know, he's the third best driver in the country. And number 3. Yeah. You know, number 1 is in heaven already. Number 2 is still in the hospital. So only number 3 remain on the road here in Thailand. So you can be sure of your safety everywhere you're traveling around with it. Okay. Okay, so in 5 minutes, you know, I'm going to come up here and talk to you about the Thai history. Okay. So that you can have the whole picture of our history, you know. I see you later on. Daan habang tanaw ang dagat at ilaw ng syudad, unti-unting nawawala ang bigat. Hindi puro trabaho ang sukatan ng tagumpay, may ligayang simple na dapat mong ibigay sa sarili mo. Alright guys, so after mga 30 to 45 minutes na biyahe, huminto muna kami dito guys sa isa sa mga gasoline station para mag-toilet or kung may gusto ko yung bilhin sa 7-Eleven, meron din dito. And alam nyo ba, di ba after nung introduction ni Chawat, after 5 minutes, nag-discuss siya about sa history guys ng Ayutthaya, pati ng Bangkok. Kasi ang Ayutthaya pala guys is the old capital ng Thailand. Tapos ang dami nangyari, yung mga war, kahit yung kauna-unahang king nila na si King Rama I. Grabe pala guys, marami kayong matututunan. Napaka-powerful pala dati guys ng Cambodia. 'Di ba? Alam niyo naman, last year nagkaroon sila ng iringan dun sa border ng Thailand at saka Cambodia. So, noong unang panahon pala guys, may tinatawag na Cambodian Empire. So, since napaka-powerful ng Cambodia, sinakop niya ang Thailand, Laos, part ng Malaysia, Vietnam. Nakakatuwa, no? Tapos yun na, lumalaban na sila hanggang sa parang dumating din yung, I forgot na yung mga years, pero kung itatry nyo tong Ayutthaya tour guys, magigess nyo rin yung sinasabi ko at may experience nyo rin syempre. Diba, ano na, ang daming pinagdaanan ni Ayutthaya. Tapos dumating yung moment na parang yung hari nung time na yon, I forgot kung si King Rama VI, dinala niya yung army niya to Bangkok. Tapos yung Bangkok naging parang pinaka-war zone nung time na yon. Kaya alam niyo yun, from Ayutthaya to Bangkok hanggang sa, yun na, from Bangkok, nanalo na sila sa war, hanggang sa na-build na siya, and then from old Bangkok hanggang ngayon kung ano na yung nakikita yung Bangkok because, ayan, nag-aano na sila, nag-i-improve year by year. Tapos parang sobrang destroyed yung sobrang grabing damage na tinamo sa war nung Ayutthaya. Kaya ang ginawa nila, kung mapapansin nyo, sa Grand Palace, karamihan sa mga temple na nasa Grand Palace ngayon is parang ginaya nila sa dating or sa kauna-unahang itsura, height, measurement ng temple noon, dinala sila sa Grand Palace. Amazing, right? Tapos ito pala, meron pala tayong total of 3 temples na pupuntahan, and then isang market kung saan tayo pwedeng kumain, tapos isang boat ride kung saan doon natin mawitness yung sunset. Tapos sabi ni Kuya, parang makakauwi na ata tayo mga 8 PM. Kasi syempre sa pinaka-tour natin, kasama na yung biyahe na 1.5 hours, and currently nasa nasa 2:02 na. So bali siguro mga 2:30 or 2:45 makakarating na tayo doon. And then yun na nga, sobrang init. Ayan o. Tirik na tirik ang araw. Buti na lang, prepared na tayo this time. Dala ko yung bag natin, may extra t-shirt ako, may pulbo, may towel. Ayun, bibili lang tayo ng tubig dito guys sa 7-Eleven ha. Hindi ko na papakita kasi the usual way. Tapos kung ano yung pwede nyo kainin, pwede kayong magbaon ng chips para pwede nyo kainin sa biyahe hanggang mamaya, okay? Pero libre yung binigay nila sa atin na saging. Nakain ko na yung saging guys. May chips, tapos dagdagan na lang natin yung chips habang nasa biyahe para may kinakain tayo, okay? So that's it. And after nito, siguro mga 10 minutes na kami dito, babiyahin na ulit kami. Then kita-kits na tayo sa Ayutthaya. Okay? Bye! Kamusta ka? Ikaw naman ang tanungin, may pangarap ka rin dapat. Oh ha, di ba? Ako na prepared. Ang init guys, grabe. Currently, nasa 2:49 PM na, and finally we reach yung our first stop. Ano ba to? Wala akong makitang pangalan. So anyway, meron ditong ticketing booth. So bali, admission fee guys is 40 baht per person. And since naka-tour tayo, kasama na yung ticket natin guys. Tapos ano pala, may sinundo kami na dito nakastay na sa Ayutthaya. Okay, so this is the area. Napapalibutan siya ng parking and mga souvenir shops dito.
Tapos may ATM na K-Bank. Let's go! On the cremation site of his cousin. And then, he decided to finalize on the grave, build a gigantic stupa. Okay, first you take a picture and then we start from here. Sa dagat na bughaw at bundok na tahimik, natagpuan ko ang pusong nananabik. Hindi pala kailangan ng maraming kasama para maramdaman ang tunay na ligaya. Sa bawat bidit kwentong ibinabahagi, may inspirasyong nais kong manatili. Na okay lang maglakbay ng nag-iisa, dahil minsan doon mo makikilala ang sarili mo talaga. At bawat kalsadang aking nilalakaran. So after they burned down the building, the roof collapsed and damaged to the Buddha image. So this Buddha image, it had been restored. They put a new plaster and they put a new paint on. If you see standing Buddha with a hand like this, it means stopping war. Okay. Standing up with a hand like this, it means blessing or giving sermon to the people. Sitting down with both hands on the lap, meditation. Sitting down with the left hand on the lap, the right hand on the knees. It means calming down the evil spirit in the mind. But this particular one, is the reclining Buddha. The reclining Buddha have two versions. The version that with the eye closed, we call the passing away to Nirvana. And this one is the eye still open. For people who gain the sainthood, become a saint, during the resting time, they don't sleep on the back like us, They go sideways like this in order to remain on focus all the time. In Buddhism, we believe in the Four Noble Truths. The Noble Truth of suffering, the Noble Truth of the origin of the suffering, the Noble Truth of the suffering, origin of the suffering, extinction of suffering, and the path that leads to the extinction of suffering. This Four Noble Truths. In your religion, you have the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yeah. In my religion, we have the Buddha, the Dharma, the Sangha. In your religion, you have the Holy Land. In my religion, we have the Buddha Land. So the Buddha, he trying to encourage the people to find the Holy Spirit, because the Holy Spirit is the Spirit of God that connecting human to God direct. So, bali guys, nakakatuwa kasi ang dami niyong matututunan, and every mga ruins, may may explanation siya. And, ito, wait lang. Spirit, how we look at it as a guardian spirit of the land. When we buy This one is the spirit guarding the whole place. On the Thai paper, but right in the head of the Thai people, we know the land belongs to him. So we have to build a new house and invite the guardian spirit to live there. So we offer him with a better alternative place to live, and we offer him with food and drink every morning, and we ask for protection on the piece of land. Okay. We ask for good health, happy family, good business, and prosperity on the piece of land. And it works. So, bali ayun. If ever makakakita kayo ng mga ganitong altar, usually yan, sa mga bahay, sa mga establishments, dyan sila nag-offer to parang blessings for that day, guarding their property, protection. Ganon. And then, nakakatuwa kasi may mga sinabi siya na ang mga Buddha pala, lalo na yung mga statue, may iba't ibang position. At iba't ibang position, may iba't ibang meaning. The first thing you will see is the main chapel. The main chapel is the most important religious structure inside the temple. It's for Buddhist ceremony. But outside, you always see this thing. This is called boundary stone. The boundary stone is positioned on the four different corners. Okay. On the outside perimeter of the main chapel. So this is signifying that every Buddhist ceremony have to be held within. Okay. Anything outside not official. Okay. Get it? So, makikita nyo daw sa temple na to, may mga stone, which is ito yung symbolize lahat yan na ginaguard niya. Kumbaga parang lahat na mag-worship outside the stone, hindi siya parang hindi siya valid. Kailangan inside the stone. Okay, this Buddha image, it called Phattacula Chinala. And Phattacula Chinala, the real one, is in Phitsanulok. Phitsanulok is an old town, about 400 kilometers north of Bangkok. The real authentic Buddha is 560 years old Buddha image. So this one is a copy. Okay. Okay, now take picture and then we go inside the chapel. Is this also the part of old Old wall. wall? Okay. Oo nga kasi tinayuan na nila guys ng poste.
para support na rin. So grabe oh. Ito siya. Tapos syempre, same goes sa ibang temple. Kapag may mga Buddha kayo nakita, pwedeng mag-worship, pwedeng mag-pray. Pero if ever again sa religion nyo, take a picture or kung ayaw nyo naman, pwede namang hindi na kayo umakyat. Kaya kahit solo pa, buong mundo'y kaya kong makita. Hindi hadlang ang pag-iisa kapag sarili mo'y masaya. Kayang-kaya kahit solo pa, buhay ay sulitin habang bata pa. Work and life balance, tamang saya. Okay, for now, I mean, you can climb up there, you know, take some picture and walk around. And up there's a pit where you can drop your coin for good luck. After you come down, I show you the back of the temple. Yeah. Are we going down the same way? Same way. Okay, okay. Okay, so ito yung tinatawag na Phra Chedi Chai Mongkon. This large bell-shaped Chedi or Chedai was built or restored during the reign of King Naresuan the Great to mark his victory against the Burmese Viceroy. Grabe, ang init. Ang taas. Grabe guys, kapag kukuha kayo ng tour na to, tapos sunset, magdala kayo ng payong. Grabe yung init ng araw. Kahit ito, tumatagos. So guys, alam nyo ba na akala nyo lang itong mga statue na nadadaanan natin is like literal na statue lang. Ang hindi nyo alam, kapag may mga namatay na monk, yung ashes nila or may part sa kanila na kapag kinremate sila, dito mismo nilalagay ito. So bubutasin nila to, itong rectangle na yan, and then gagawa sila ng lapida. And then, up to 3 ashes. Sa isang pamilya lang to ha, ang kaya sa loob. Tapos lalagyan nila ng isa pang lapida or hanggang pangatlong lapida. Depende. Tapos kapag anniversary daw pala, parang sa atin lang din, may mga death anniversary. So yung family nung monk is nagagather here. Tapos naghahanda sila, setting up a table. Tapos parang nag-hire sila ng monk to pray for the soul. Ganun. May mga taong tahimik lang nasasaktan, ngumingiti kahit mabigat ang pasan. Kaya sana sa bawat tanawin may pag-asang muli mong damhin kapag ang mundo'y... Okay guys, so nandito na tayo sa second stop natin, yung Wat Maha That. Ayan siya. And actually, yung itsura ng mga ruins is almost the same, pero parang itong lugar na to guys, para siyang may pagka Wat Arun. At saka yung sa Cambodia ba or Laos? Yung ano yun? Hindi pa kasi tayo nakakapunta doon. Basta ganun. Doon sa mga pinupuntahan natin, don't worry kasi may mga toilet naman. And then parang pumapangit yung panahon, parang any moment babagsak yung ulan. So dito naman guys, ang entrance fee ay, so kasama na rin to guys, libre na yung admission natin dito. Pag Thai local 10 baht, tapos pag foreigner 80 baht. Okay, may libreng umbrella dito guys. Nakakatuwa. Oo nga naman pag biglang umulan, di ba? Tapos parang mas feel ko dito yung vibes kasi ganda. Ganda siya. No matter what the Buddha he make from, Mhm. it could be made from brick, from wood, from stone, from bronze, or from gold. So for the Buddhist people, it's like a symbolic representation to him. Okay, now we have 4 different architectural style of them. And this one over here, over there, look. We got built with a circular base, with a bell shape like, and the spine on top. We call it a Sri Lankan. Sri Lankan. style. Okay. This one look like a corn cob. Yeah. Cambodian style. Okay. You know, for the Thai style, we build with a square base, which have a 3 indented corner, 3 indented corner on each corner, and with a spine. And for China, Japan, Korea, Vietnam, we have the tower Okay. Yeah. with 7 tiers. Yes. So bali, in-explain ni Kuya na every country pala may iba't ibang tawag doon sa sinasabi nilang pagoda or tinatawag nilang pagoda. So dito, stupa. Tapos same ata sa India. Tapos pagdating sa China, sa Korea, sa Taiwan, pagoda. Ganun. Ayun, naalala ko na yung kanina, Angkor Wat.
Para siyang ganun. Ayan o. So, more on history, of course. And then, picture, video. Maganda siya, actually. Kahit na kumulimlim bigla. Grabe oh. Mukhang babagsak yung ulan. Anytime soon. Tapos ang maganda dito, since sunset, yung tour na to, currently nasa 4:30 na ata. Medyo lumalamig na. Oh, grabe pala guys, sa buong Thailand. Alam niyo ba kung ilang temple pero sila? 40,000 plus. Grabe. And nasabi ko to sa inyo nung nasa Vietnam tayo, ang maganda dito yung kanilang religion, like yung Buddhist. Ang tinuturo nila is to become friendly and respect each other. So guys, itong lugar kung nasan tayo ngayon, ito pala, before sinuunang panahon, may mga pillar-pillar dito. Ayan, yung mga ganito. Tapos may bubong dito. Tapos dumating yung time na nasunog pala to guys. Hindi ko alam kung ginera ba siya or may war during that time or talagang sinadyang sinunog. Kaya most of yung mga Buddha na nasa gilid is black because yun yung nasunog. And they are made of sandstone. Ayan o, ganyan. Nasunog yun guys. Diba? Tapos grabe oh. Ang tibay pa niya. Tapos yung ibang wall dito guys, dahil hindi pa na-discover or hindi pa naubos yung semento, ang ginagamit nila is pinupulverize nila yung shell, seashell. And then yun yung gagamitin nila as pantapal sa pader. So do not sit and do not climb. Oh. Where's the body? Yeah. Okay. This one? Oh. So guys, we are actually done and papunta na tayo sa pinaka-highlight ng tour na to, yung may head ng Buddha na nasa puno. So dito yon, dito pala siya. So by the way, before we proceed to that, ito palang lugar na to guys is sacred pa rin sa kanila. Kasi kapag may mga ceremony, ginagamit pa rin nila ito, kahabaan na to. Tapos yung king, minsan pumupunta daw dito. And then, nung unang panahon pala, yung style ng mga bintana sa kanila, dito sa Thailand, is ganito. Tapos parang after ilang centuries, ginawa na nilang parang mas broader, mas wider. Wala lang, na-share ko lang. Ayan na, umuulan na. Tapos, hinayaan na kami. Bali, 4:25 na. And then, hanggang 4:40 kami pwedeng mag-gala-gala. Tapos, kapag nandito pala kayo guys, mapapansin nyo, yung mga Buddha statue is walang ulo. Ang ginawa pala nila is pinipreserve nila yung mga ulo, tapos dinadala nila sa Bangkok. Kaya if ever may mga museum kayo mapupuntahan or temple, nandun yung mga ulo, spreaded out sa buong Bangkok. So ito na. Tapos ito pala, just to pay respect sa mga Buddha, if ever magpapapicture pala kayo, hindi pwedeng mas mataas kayo sa Buddha, sa ulo ng Buddha. Okay? So ibig sabihin kahit saan. Kaya mapapansin nyo yung mga Buddha kasi nasa elevated areas, di ba? So, hindi pwede na mas mataas kayo. Katulad nito, since ulo lang yun nandito, kailangan umupo kayo. So, ganun pala siya. Nakakatuwang pag-aralan yung culture. Lalo na pagdating sa religion. Umuulan. What? I'll stand with the shirt. Sa bro, boss? Yeah? Huh? Sa ibanan bro? Oh yeah, it's almost dry here. Yeah. Good night, sir. Okay guys, so we are done sa Wat Mahatat. And now, maglalakad na kami going to the street market para bumili ng food. And then yung food na bibili namin is dadali namin sa bangka. So parang habang nasa bangka kami, pwede kami kumain. Ayun, nasa tapat lang. Okay guys, so nandito na kami sa street market and binigyan kami ng 20 minutes para bumili ng mga food na pwede namin dalhin sa bangka. Tapos, babalik na kami dun sa sasakyan. Look. Enjoy life, may bagong umagang darating tonight. Sa likod ng ulan at dilim, may liwanag kang mararating. One step at a time, okay lang mabagal. Hindi karera ang buhay ng bawat tao sa bawat biyahe. So, halo-halo pala guys. May mga crab o ay hindi. Ano pa?
mussel, omelette, squid. Mga ganyan. Tapos mga drinks, may mga noodles. Ganun. Ang dami. Check natin. Gusto ko lang yung parang pwedeng pampapak na kaya fried chicken, mga ganun. Hassle naman nung ulan. Tapos may mga drinks din. Ito, crispy fried chicken. Oo. 15 isa. Ayan o. Fried chicken. Wow. 50 ang small. 40. เอาอะไรดีครับ Medium. Medium. โอเค120 Yep the one over there Okay. 800 Yep. Yep So actually parang tignan nyo wait lang. Ang hassle ng ulan. Actually, yung iba namang food, pwede natin kainin pag pauwi. Pero look guys, how much here? 100 gram 40 baht. Oh, 40 baht? 100 gram? Yeah. Oh, how much the whole one? Can you check? Yeah. Yeah. 40. 200 gram. Gawin natin 80. Aray, Mac. Got it. Okay. Small only. Yeah, okay. Okay na tayo. Ang Kap. Okay, Kap. Thank you. Okay. So, check natin kung ano pa meron dito. Ang sasarap. Nagutom ako. Walang rice ha. Pero parang gusto kong maligo guys. Grabe. Okay, so mukhang okay na to. Ay, ayun yung fried chicken. Ay, may ulan pa ba? Ay, sige, magkakasakit or ano? Partida, kaka-flu vaccine lang natin. Siyempre, huwag nating subukan ng tadhana. Ito yung fried chicken. Oh my God, ito yung hinahanap ko. Chicken. Yeah, chicken. Ooh. Gutom tayo. How much? 70 baht one. Can I have two? Yes. Ang dami natin, puro fried. 20 baht, one? Okay, okay. One chop. Okay. Cup and cup. Okay na tayo? Okay na tayo, guys. Puro ano ba pagbibili natin? Lechong kawali, grabe. Tapos fried chicken. And then, yung fried chicken na isang klase na parang coated into buffalo sauce or barbecue sauce. Gutom yun. Tapos sabi naman, babaunin natin. So, okay na to. And, syempre, kita-kit sa sasakyan. Okay? Pwede naman natin kainin yung iba sa sasakyan. Gutom yun. Tapos may tubig naman tayo. Let's go! So guys, nasa 4:59 PM na. And I forgot parang 5:10 ata ang call time pabalik dito sa sasakyan. Ako ang kauna-una nandito kasi parang nung nakita ko na agad yung mga gusto ko, binili ko na agad. And guys, grabe. Tikman natin to. Thank you Lord for the food. Lechong kawali muna tayo. Natatakam na ako. Oh my God. Kailangan magkasama sila. Grabe oh. Hindi ako makapaniwala Parang 100 grams nasa 40 baht. Kaya ginawa ko ng 200. Pero in fairness, ulam na siya. As in, marami siya. Tapos, may option din kayong bumili ng rice. Ang uso na rice dito guys, kapartner nitong mga to, bibili natin is sticky rice. Sarap. Sakto, hindi pa tayo nagla-lunch. Wala na. Bago pa tayo pumunta ng bangka, busog na ako. Sarap. Sige, mamaya na to. Actually, baka nga yung fried chicken umabot pa hanggang Bangkok. Hanggang hotel natin. So anyway, na-curious ako dito Para siyang fried chicken na coated into, check natin. Tsaka ang dami niya rin guys, Guys, parang chicken skin na coated into parang buffalo sauce, anghang. Pero masarap. Grabe. Ang sarap niya sa pulutan. Ay! Grabe guys, ang sarap niya sa pulutan. Alam mo yung beer, tapos ganito. Masarap.
Paano nyo nalock kanina? Ah, naka-stapler pala. Ayan sila. Sige, kamaya na ulit. Tapos ito naman para mga chicken popcorn. Ganun. Hey. What did you buy? I got something crispy chicken, rice, vegetables, nice mango sticky rice. Oh, nice. Eating too much. A few moments later. Alright guys, so nandito na kami sa papunta sa last stop namin. So magbabangka na kami. And then this ride will take 35 minutes. Tapos habang nakabangka, doon na kami kakain. So dala ko na siya. Sit in the front. Okay. Hanggang... Oy! Oh, di ba? Nasa unahan tayo. Oy! Bamon, no? Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again. So do what makes you happy. Follow me as we discover the world, one step at a time. Kasama ang saya, pag-ibig at liwanag. We were born to shine. Alright guys, so finally we are here sa last stop natin. Another temple, yung pang third na temple. Actually, yung bangka natin, siguro mga 20 to 25 minutes lang inabot. And then, hindi na tayo magbabangka ulit pabalik doon. Kundi, yung sasakyan natin, dito na mismo maghihintay around the area. I see you in the parking lot over there. Okay. 616, 616. 615. Oh, 615. 616. Alright. 1 minute past. Yeah. Alright. So, ano na to? Free time na pala. 6:15. So, may 30 minutes tayo. So, guys, based dun sa mga napuntahan natin, out of 3 temple, parang ito, medyo maliit lang, pero as in, ito yung makikita mo na ancient ruins. Ganun siya. Nakakatuwa. And currently, guys, nasa 5:45 p.m. na. And ito pala, yung hindi ko na sabi kanina nung bago tayo sumakay ng bangka. Sabi ni Kuya, ang buhay pala ng mga lokal, yung mga Thai talaga, mga sinaunang panahon, ang hilig pala talaga nila is magtayo ng bahay sa ibabaw ng tubig. Kaya nauuso yung floating market. Alam niyo naman, di ba? May floating market. So talagang yun yung, kung gusto nyo ma-experience yung local life, ganun daw pala talaga siya. And that's one of the way, yung pagtitrade nila before. Tapos meron dito, oh, grabe, malawak siya. Ay, ang ganda. Tara, montage na lang tayo. Wala na akong makukwento eh. Actually, first time ko, di ba? In fairness, na-enjoy ko siya. At saka, alam niyo naman yung pagpapawis natin mga ganito is ito na yung way natin mag-cardio, di ba? Nasabi ko naman sa inyo. And guys, for 2 months, I lose 6 kilos. Yes, and syempre, more pa yan. Ganda. Sige, montage tayo ha. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you? So, ayun guys, nakakatuwa kasi parang sabi ko nga sa inyo nung bungad pa lang ng vlog natin, ulit-ulit ako dito sa Bangkok. Masyado akong nai-stick lang sa Bangkok. Nakapunta na rin ako once sa Pattaya. Parang nag-tour lang din kami. Pero ganda pala. Maganda siya, in fairness. Tapos wala nga lang sunset. Parang feeling ko nandun yung sunset sana. Ayun o. Maganda sana siya. So 5:51 na. And meron pa tayong 19 minutes. Ganda niya oh. Diba? Tapos hindi siya ganun ka-crowded guys. As in parang onti lang yung nag-e-explore ng Ayutthaya. Tapos yung pagkain nyo, habang kumakain kayo sa bangka, hindi nyo naman kailangang ubusin. Pwede nyo rin kainin sa sasakyan kung magutom kayo. Kasi ang biyahe natin is 1.5 hours. Ito siya oh. Ang ganda oh.
Tapos, kikitain na natin si tour guide natin doon sa mismong parking. So, siguro punta tayo doon mga 6 o'clock. Tapos naman na tayo para makapag-prepare ako tsaka makapagpalit tayo ng damit habang wala pa sila kasi nakakaya. Make sure guys na aware kayo kung may kasamang transfer or wala. Katulad nung sa atin, hindi kasama yung transfer, like yung hotel transfer. So, kasama na dito yung mga entrance fees sa mga temple. May kasamang guide, English speaking guide. Actually, yun lang. So, if ever na lang napawisin kayo katulad natin and sobrang init kanina, may experience nyo rin yun. Magdala kayo ng towel, pampalit ng damit, extra batteries para sa mga action camera ninyo or charger para sa phone. Pwede makicharge sa sasakyan kung may car charger. Tapos payong, regardless kung umulan or hindi, kung uminit man, at least protected kayo. Napakainit talaga kanina. And buti na lang, gumanda na yung panahon. So actually yun lang. Alright, so guys, kung may mga kakilala kayo na pupunta ng Bangkok, share nyo na rin tong videos na to, baka magustuhan nila. Actually, kung hindi man kayo makapunta ng Cambodia sa Siem Reap, then parang ito muna yung panimula ninyo kung ayaw nyo muna pumunta ng Cambodia. Almost the same daw siya. Ayun, like nyo na rin yung video ko Okay, and kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Thailand at sa mga susunod pa, mapa-domestic man at international. And syempre, you can follow me as well sa ating mga social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram, and feel free to join us as well sa ating MPNatics Official broadcast channel para sa mga updates, mga announcement, mga travel hacks, mga travel plans, kasi malay nyo magkasabay-sabay tayo. Okay, so guys, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please, do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Sawadee ka!